Sa isang pahayag na nagbibigay lakas ng pag-aalala, ang pangunahing general ng US ay nagbigay ng mga makabagbag damdaming detalye hinggil sa banta ng China. Sa kanyang mga salita, walang pagkakataon para magpaubaya o magpakaligtaan. Ang nakakatakot na mga impormasyon at datos tungkol sa China ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng agarang aksyon at paghahanda. Ano nga ba ang kanyang sinabi at bakit dapat natin itong seryosohin? Amin ang Taiwan at gagawin namin ang lahat para maibalik ito sa mainland. Yan ang mandato ng China sa adikain nitong sakupin ng Taiwan. Gagawin ng China ang lahat para mabawi ang isla kahit pa sa marahas na pamamaraan. Ang Taiwan sa kabilang banda ay hindi na talaga nagpakita ng anumang pagsang ayon sa kagustuhan ng China. Sumabay pa ang pagkakapanalo ni Lai Ching-te na isa ring separista. Pinaigting nito ang relasyon sa Amerika para sa proteksyon laban sa China. Tanging utos na lamang ni Chinese President Xi Jinping ang hinihintay ng People's Liberation Army para simulan ang pagsakop sa Taiwan. Pero bakit ba gustong-gusto ng China na makuha muli ang Taiwan? Marami siguro nagtatanong niyan, bakit ba ang maliit na isla ay gustong mapasakamay muli ng China? Ang interes ng China sa Taiwan ay may malalim na dahilan at hindi lamang patungkol sa lupa at kayamanan. Ang matagal ng alitan sa pagitan ng China at Taiwan ay may komplikadong kasaysayan at epekto sa pandaigdigang larangan na nagpapahirap sa mga eksperto sa pag-unawa sa bawat pangyayari. China ay hindi kailanman kinilala ang soberanya ng gobyerno ng Taiwan at itinuturing lamang itong isang lalawigan na nagnanais ng kalayaan. Sa kanilang layunin na muling pag-isahin ang mainland at ang isla ng Taiwan, pagdating ng 2025, lumalabas na nagiging mas mainit ang tensyon sa kasalukuyan. Ang kamakailang hakbang ng China na maglabas ng dokumento na naglalarawan ng mga plano para sa muling pagsasama pagkatapos ng kanilang military drill malapit sa Taiwan ay nagpapakita ng kanilang determinasyon. Sa mga napapaloob sa white paper ng China na tinatawag na The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era, ipinapahayag na ang pagsasama ng Taiwan sa China ay magbibigay buhay sa pagsusulong ng nasyonalismo sa bansa. Iisa rin sa mga isyu ang heograpiya ng Taiwan, kung saan ang posibleng pagtatayo ng mga base sa karagatang Pasipiko ay magpapalawak ng impluwensya at lakas militar ng China na maaaring maging banta sa mga kalapit bansa sa rehiyon. Ang kontrol sa Taiwan ay maaaring makaapekto rin sa security concept ng US na kilala bilang Island Chain Strategy na may mahalagang papel sa pagkontrol ng mainland China sa kanlurang Pasipiko. Mahalaga rin na isaalang-alang ang aspeto ng ekonomiya. Ang gross domestic product ng Taiwan ay halos $790 billion noong 2021 ayon sa datos ng International Monetary Fund mula Abril, kahit na mas mababa ito kumpara sa $17.5 trillion ng China. Ang ekonomiya ng Taiwan ay mayroon pa ring mga benepisyo at pakinabang. Ayon sa China, mayroong malalim na kasaysayan at kultural na ugnayan ng Taiwan na sinasabing itinayo noong hindi bababa sa 230 AD. Itinatampok ng puting papel ang pahayag na ang Taiwan ay bahagi ng China at ang layunin nila ay muling pagsamahin ito ng mapayapa. Sa ilalim ng prinsipyo ng isang bansa, dalawang sistema para maprotektahan ang mga karapatan at autonomiya ng mga mamamayan ng Taiwan bilang isang espesyal na administratibong rehiyon. Ngunit binabalaan ng puting papel ang China na maaaring gumawa sila ng marahas na hakbang upang makuha ang Taiwan sa kalaunan. Sa isang poll ng Taiwan's Mainland Affairs Council noong nakaraang taon, 1.6% lamang ng mga Taiwanese ang nagsabing sumusuporta sila sa pagsanib ng Taiwan sa China. Mas marami naman, 6.8% ang nagpahayag na dapat ideklara ng Taiwan ang kanilang kalayaan sa mas maagang panahon. Kaya naman, isang top US general ang nagbigay babala sa lahat sa banta ng China, hindi lang sa rehiyon maging sa buong mundo. Sinabi ni General Michael A. Minihan na ang lahat ay dapat maghanda para sa posibleng digmaan, isang pahayag na nagdulot ng alarma
at pagkilala sa potensyal na kaguluhan. Ang 4-star general ay naglabas ng pahayag na nag-uutos sa 110,000 na tropa sa ilalim ng kanyang pangangasiwa na maghanda para sa laban kasama ang China na posibleng mangyari sa loob ng 2 taon. Sa kanyang memo noong Enero, ipinahayag ni Minihan ang kanyang hinagpis at pangamba sa posibilidad ng digmaan sa taong 2025. Ang kanyang matapang na pahayag at mga direktiba para sa pagpapahusay ng kasanayan sa militar ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na ihanda ang kanyang mga tauhan sa posibleng paglaban. Ang mga hakbang ni Minihan, bagamat itinuturing na kritikal para sa seguridad at pagiging handa, ay tila nakakabahala para sa ilan sa Pentagon, partikular sa kasalukuyang konteksto ng pagsisikap na i-reset ang relasyon sa Beijing. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan, nananatili si Minihan sa kanyang posisyon at nagpapalakas sa kanyang ambisyosong plano para sa potensyal na hidwaan sa Pasipiko. Ang profile ni Minihan ay tumutok sa kanyang panunungkulan sa US Indo-Pacific Command at sa kanyang mga nauna ng nagampanang misyon, partikular na sa North Korea at sa paglisan ng US sa Afghanistan. Ang kanyang track record at kanyang determinasyon sa pagsisikap na mapanatili ang seguridad at pagkakaisa ng US forces ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa paglilingkod at pagiging handa sa hamon at pagsubok sa hinaharap. Hindi pipitsugin itong si Minihan dahil mataas itong commander ng Amerika at talagang alam ang kanyang mga sinasabi. Pinagkakatiwalaan din ito sa buong Amerika dahil sa kanyang husay sa mga strategic plan. Ang tanong ngayon, bakit hindi na ninanais ng Taiwan na maging bahagi ng China? Ang Taiwan ay isang demokratikong bansa kung saan ang mga pinuno ay inihalal ng mamamayan, kaya't mayroon silang kalayaan na magbigay ng kanilang opinyon at makialam sa pagpapatakbo ng bansa na may sariling pamumuno at batas. Sa kabilang dako, ang China ay isang autoritaryanong estado na pinamumunuan ng Partido Komunista na may ibang sistema at mas istriktong pamamahala kumpara sa Taiwan. Mayroon ding komplikadong kasaysayan ang ugnayan ng China at Taiwan. Noong nakaraang siglo, nagkaroon ng digmaang sibil sa pagitan ng nasyonalista at komunista sa China. Matapos ang digmaan at ang pag-atras ng nasyonalista sa Taiwan noong 1949, patuloy pa rin nilang pinananatili ang kanilang legitimate bilang ang pamahalaan ng buong China kahit na sila ay nasa Taiwan na. Ang pagkuha ng Taiwan ng China ay maituturing na isang mainit na issue depende sa kung sino ang tatanungin ng China ay siguradong magiging magandang bagay para sa kanila. Ngunit ang heograpikong lokasyon ng Taiwan ay nagbibigay sa kanila ng malaking halaga sa aspetong militar. Kung sakaling kontrolin ng China ang Taiwan, magkakaroon sila ng estratehikong bentahe at maaaring makaapekto ito sa seguridad ng rehiyon. Ang tensyon at gigil ng China sa Taiwan ay may malalim na ugat na nakakabit sa kasaysayan at geopolitika ng rehiyon. Isa itong matagal ng usapin na may malalim na implikasyon sa balanse ng kapangyarihan sa Asya at sa mundo. Una, para sa China, ang Taiwan ay isang probinsya ng bansa na nabihag lamang ng mga nasyonalista noong 1949. Ang Taiwan ay nakasalig sa kanilang paninindigan na sila ay ang tunay na China at hindi nila tinatanggap ang pagkakaiba ng dalawang bansa. Ang pagkakamit ng independence ng Taiwan ay maituturing na pag-alagad sa prinsipyo ng One China policy na pinananatili ng China. Kaya naman, ang anumang hakbang patungo sa independence ng Taiwan ay makikita ng China bilang pag-atake sa kanilang teritorial na integridad at pambansang ikakatumbas. Pangalawa, ang Taiwan ay matatagpuan sa estratehikong lugar sa Pasipiko na nagbibigay daan sa China na makapag-expand at magpalakas ng kanilang impluwensya sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng kontrol sa Taiwan ay magbibigay sa China ng mas malaking access sa malawak na karagatan na maaring gamitin para sa militar at ekonomikong layunin. Ito ay isang kritikal na panukala para sa pagsulong ng kanilang geopolitikal na interes. Ikatlo, ang Taiwan ay may malaking ekonomikong impluwensya
lalo na sa sektor ng semiconductor at high-tech. Ang pag-aresto ng Taiwan ay magbibigay sa China ng mas malaking kapangyarihan at kontrol sa mahahalagang supply chain at teknolohiya na kritikal para sa kanilang industrial na pag-unlad. Para masagot ang tanong sa paghahanda ng China, malinaw na sila ay nagtatago ng malaking militar na kakayahan at kapangyarihan upang masakop ang Taiwan kung kinakailangan. Ang China ay nagsasagawa ng paulit-ulit na militar na ehersisyo at training sa paligid ng Taiwan na nagpapakita ng kanilang kakayahang gumawa ng agresibong aksyon. Bukod dito, sila ay nagsasagawa ng ekonomikong presyon at diplomatic isolation laban sa Taiwan upang mapigilan ang mas malawak na pag-angkin sa kanilang independence. Sa kabuuan, ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay isang komplikadong usapin na may malalim na implikasyon sa rehiyon at sa buong mundo. Ang gigil ng China ay may malalim na ugat sa kanilang paninindigan sa One China policy at ang pangangailangan na mapanatili ang kanilang territorial na integridad at geopolitikal na kapangyarihan. Ang Taiwan sa kabilang banda ay nakikipaglaban para sa kanilang independensya at karapatan bilang isang demokratikong bansa. Ang pag-uugnay ng dalawang bansa ay patuloy na magdudulot ng panganib at kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Dapat tayong maging maingat at manatiling maghanda sa anumang banta ng digmaan. Hindi natin alam kung kailan ito magsisimula o kung kailan ito sisimulan.